Mga kababayan, isang mainit, nagbabagang at sumasabog na balita na naman ang yayanig sa pader ng Senado. Mag-blind item muna tayo para kabahan ang mga dapat kabahan. Sino itong magkapatid na matapang daw sa radyo? Astig kumanita ng mga ordinaryong tao? Pero ngayon, panic mode dahil sa binubukas na Pandora's Box sa Blue Ribbon Committee. Akala nyo ba madadaan nyo sa sindak ang mga totoong lumalaban sa gyera? Akala nyo ba kapag sumigaw kayo sa mikropono nyo, luluhod na ang mga katotohanan? Truth bomb. Hindi na natin itatago. Ang tinutukoy ko walang iba kundi ang Tulfo Brothers at ang mga tinitira nila, ang 18 ex-Marines at ang bagong puwersa na tinaguriang Fearless 14 Maleta Boys. Mga katoto, tinawanan lang. Opo, narinig niyo ako. Tinawanan lang ng 18 na matitigas na dating Marines ang banta at demanda nitong si Senator Erwin Tulfo. Nagsampa ng oral defamation, slander, cybercrime. Ano ito? Lokohan. Bakit? Dahil ang sandigan ng mga 18 ex-Marines na ito ay hindi drama, kundi ang matitinik, matatalas, at walang takot na mga utak ng katotohanan diyan sa Senado. Walang iba kundi sina senior partner Senate President Alan Peter Cayetano at ang nag-iisang legal genius natin, si Senador Rodante Marcoleta. Bakit sila natatawa? Dahil alam ng 18 Marines na may backup sila na dambuhala. At ngayong Huwebes, hindi lang sila ang haharap, paparating na ang Fearless 14 Maleta Boys para ilatag ang tunay na resibo ng mga mali-maletang parang ipinamimigay umano sa mga flood control projects. Galewing henyo, huwag kayong aalis. Hihimayin natin ang legal strategy kung bakit nga ngayon ang mga magpapanggap na mga tagapagtanggol. Pero bago tayo pumasok sa malupit na deep explainer natin, saglit lang mga kababayan, mga kawok mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Mga kaibigan, pindutin ang join button sa ibaba, maging bahagi ng mga matatapang. Kulang na lang tayo ng kaunti para sa mga 100,000 subscribers milestone. Ipakita natin ang lakas ng masang nag-iisip. Balikan natin ang issue mga kaibigan para mas malinaw po sa ating ito Ano ba ang nangyari noong mga nakaraang araw? Nagpatawag ng pagdinig ang Gatchalian Tulfo Black sa Senado. Ang sabi nila, doon daw dapat humarap ang 18 ex-Marines. Pero ano ang nangyari? Nga, hindi sumupot sina Attorney Levy Baligod at ang 18 ex-Marines Bakit? Dahil babalaan ka ba naman ni Senator Alan Peter Cayetano na walang garantiya ang kaligtasan mo kung sa maling komite ka haharap. Ito ang tandaan ninyo Ang totoong investigasyon na may ngipin, ang totoong investigasyon na hindi ginagawang serye sa TV o pang-vlog lang, ay ang investigasyon na pinapangunahan ni Cayetano Black kung saan kasama ang henyo nating si Rodante Marcoleta. Mga katoto, pakinggan niyo ang strategy dito Pilit nilang sinasabi na scripted daw ang testimonya ng mga 18 ex-Marines tungkol sa mga maleta ng pera galing kay dating Congressman Saldico na dinala raw sa San Juan. Nasabi ni Secretary Larry Gadon, scripted daw. Nintek. Nagkakamali-mali pa raw sa pangalan Katawa-tawa Larry, baka nakakalimutan mo kung sino ang kausap mo rito. Ang nag-isa sa malalaking korporasyon ang bumasag sa mga franchise na abusado, si Rodante Marcoleta. Yan hindi yan maghaharap ng testigo kung walang bala. Bakit natatakot ang kampo ng mga Tulfo? Dahil ang 18 ex-Marines hindi yan basta-basta na dadaan sa sigaw o
o sa pagbabanta na ididimanda ng oral defamation sa Pasay Prosecutor's Office. Eksperto sa gyera ang mga yan. Ang tanging hawak niya na katotohanan. At kapag hinaluan mo pa ng Fearless 14 Maleta Boys na parating niya, may mga testigo na mga direktang alam sa distribusyon ng pera para sa mga flood control projects, dito na talaga magkakabukulan. Bukol? Dito tayo sa karne ng ating talakayan. Ano ang tinatawag nating legal genius move ni na Cayetano at Marcoleta na hindi kayang tapatan ng mga pumuputak lang sa radyo? Una, ang jurisdictional challenge. Malinaw ang sulat ni Senate President Alan Peter Cayetano noong June 6 kay Attorney Baligod. Hindi otorisado ang ilang pagdinig na pilit ginagawa ng kabilang paksyon. Bakit mo isusubo ang mga testigo mula sa isang lugar kung saan hindi sila mapoprotektahan ng tamang rules of the Senate? Iyan ang tinatawag na protective strategy. Ginagamit ni na Cayetano ang batas para bakuran ng mga 18 ex-Marines laban sa panggigipit. Pangalawa, ang cross-examination capability. Bakit takot na takot silang humarap sina Marcoleta at sa pagtatanong? Dahil kapag si Marcoleta ang nagtanong gamit ang mga affidavit, hindi ito pag-entertainment. Batas ang lalatag. Gamitin ang rules of evidence. Ang mga ebidensyang hawak ng Fearless 14 tungkol sa mga maleta. May kaagipat na timeline, locations at physical evidence na hindi pwedeng tapatan ng emosyon o ng isumbong mo style na pambubulyaw. No? Pangatlo, ang OFW at Masa Impact, bakit ito mahalaga sa inyo? Mga kababayan nating OFWs at mga taxpayers, ang pinag-uusapan dito ay flood control bilyones. Pera nyo yan habang binabaha ang Maynila. May mga aligasyon ng pondo ay pagiging maleta boys. Operasyon salamat kina Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta dahil binibigyan nila ng boses ang mga sundalong naglalakas loob magsalita. Kaya yung mga banta ng demanda tinawanan lang ng 18 ex-Marines dahil alam nila kapag ang katotohanan ang hawak mo at ang abogado mo ay kasintindi ng mga galamay ng Cayetano at Marcoleta Black, walang puwang ang pananakot ng mga politikong balat sibuyas. At ngayon dumako na tayo sa ating pagtatapos ang aking signature wrap up pala, ang hatol nila. Mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw, ang tapang ng mga nakabase sa posisyon at mikropono ay madaling matunaw kapag hinaharap sa tapang ng mga sundalong sumumpa sa bandila at sa talas ng mga mambabatas na sumusumpa sa konstitusyon. Ang hatol natin ngayon ang pagtawa ng 18 ex-Marines hindi kawalan ng galang. Ito ay ang tawa ng isang taong alam mo na sila ang nasa panig ng katotohanan. At sa pagpasok ng Fearless 14 Maleta Boy sa pagsunod ng pagdinig ng Cayetano-led Blue Ribbon Committee, asahan nating mas marami pang matutulig, mas marami pang magpapanik, at mas marami pang lalabas na totoong kulay. Abangan natin ang pag-isa ng henyo sa Webes. Mag-subscribe, mag-like, at mag-share. Ako sila ang lagi nagbabantay, laging nagwawasto ng baluktot. Isang matinding gabi sa inyong lahat. Mabuhay po ang Pilipinas.